Ngayong araw mga ate, eto nga yung unang araw ng pagkikita ni tatay at ng apo niya. At yes po, tama kayo, nanganak na nga yung bebe ni Kuya Gab nyo. At nakauwi na nga sila sa bahay. At meron nga tayo ditong parigalo. Dahil tayo ay titang ina na magpapakatitang ina na tayo. Meron tayo regalo kay Baby G. Oh my God. Anak ni Mama G. Ako ni Mama G. Anak ni Kuya G. Tara. Regalo na natin. Bali, eto nga mga ate, dumating na nga yung in-order ko na ibibigay natin kay Baby G. Bali, kasama nga din pala namin ngayon si Lola dahil umuwi siya. At eto nga, dito na nga namin bubuksan ito sa bahay nila Kuya Gab nyo. Dito wala pa silang kaedi-ediyang mag-asawa. Isusurprise kasi natin sila. Ang sabi ko nga, magpapatulong lang ako kay Kuya Gab nyo na buuin itong cabinet. Pero ang hindi niya alam, Daddy G! Uy! gulat na gulat talaga sila dito sa dala namin. Hindi nga raw nila ine-expect na bibilhan namin si Baby G nito. Tuwan-tuwa nga sila Kuya Gab nyo dahil sa wakas daw nakatipid sila. Walang ganon. Binili ko nga itong mga ate para naman may higaan yung anak nila. Syempre, pamangkin natin yon. Maganda kasi na meron nga siya nakabukod na higaan. Bali, ito nga pala ay crib. At ang kagandahan dito mga ate, foldable nga siya at may kasama na ring bag. Kaya kapag tapos na nilang gamitin ay maitatago pa nila. At ito na nga rin yung binili ko para agad nang masundan yung pamangkin namin. Walang ganon. Bali, itong mga ate ay di-assemble pa nga. Pero hindi naman kayo medyo mahihirapan dahil may kasama naman itong user manual. At kung makikita nyo lang si Kuya Gab nyo habang ginagawa ito, walang mapagsidlan ng saya. Aba, yung ngiti, abot tenga na. Gustong-gusto nga daw niya itong crib na to para sa anak niya. Tagal na nga raw niyang tinitingnan nito sa online. Kaya sabi ko sa kanya, ayan na, hindi ka na bibili pa. Sabi nga ni Lola namin, nung bata pa raw ako, meron din daw akong ganito. Kasi dati mga ate, si tatay nung mga bata pa kami nag-a-abroad siya. I mean, nung baby pa kami. Pero nung papalaki na kami ay wala na siya sa abroad. At dito na nga siya nung nagtatrabaho. Pero palaging wala ngang trabaho noon. Kaya yung mga napundar din nila ni nanay ay naubos din. Kaya nung isinilang si Ate Kat nyo ay wala na nga siyang mga ganitong kuna. In short, hindi na naranasan ni Ate Kat nyo ng ganito. At ngayon, ayaw din namin iparanas dun kay Baby G yun. Bali, itong ang kuna na to mga ate ay racking na siya. Tapos meron pa siya dito sa ibabaw na toy. At may pa-music pa nga yan na masasarap talaga ipagtulog niya. Meron na nga rin itong higaan para sa pagpapalit ng diaper niya. Para sila Kuya Gab nyo at asawa niya hindi mahihirapan sa pagpapalit ng diaper. Tapos may mga lagayan din dito sa gilid. At dito nga mga ate, may bukasan nga din siya dito na mapaglalagyan pa ng iba pang gamit. Pag medyo malaki na nga siya, pwede na nga rin itong maging playpen. Nabubukas din yung gilid nito kaya pwedeng ilagay dun sa may kama. May kulambo na nga rin ito kaya hindi na siya malalamukan. Grabe, sobrang ganda nga ng kuna na to, para bang gusto ko nang maging bata ulit. At ayan nga, tiningnan pa nga ni tatay at nagandahan din siya. Tuwan-tuwa nga siya dito sa kuna ng apo niya. At isa nga lang yung masasabi ko dito, ang gastos pala maging isang titang ina. At ayun lang, bye-bye!